Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, ang atin pong topic ay pagpapatuloy po ng atin pong nasimula noon pong nakaraang Lunes, ang ating pong topic na illegitimate evidence of true faith. Ayan. So, sana po masabi kayo kasi tomorrow, sisimulan ko naman pong tatalakayin yung legitimate. So, tinatalakay po natin ngayon yung negative evidence of true faith, which is the illegitimate. Pero, tomorrow, sisimulan ko naman yung legitimate. Ano yung mga ebidensya ng tunay na pananampalataya? Alam niyo po mga kapatid, saan mang hukuman nananalo yung merong matibay na ebidensya. At napawawalang sala yung mga hindi napatunayan. Ibig sabihin na nagkasala. At may ebidensya na siya'y walang kasalanan. Subalit yung may evidence or evidences na siya ay may kasalanan at merong pruweba nito, ay yun po yung nakukulong. At minsan ay nasisilya elektrika. Ganon din sa pananampalataya. Merong pong lehitimo at merong hindi lehitimo na ebidensya ng pananampalataya. At tinalakay na po natin to nung Monday. Kung ngayon po kayo lang nakapasok sa Tinig ng Pag-asa broadcast, ay maaari nyo po itong balikan sa Facebook ng inyong lingkod, Facebook page ng inyong lingkod, sa Tinig ng Pag-asa o kaya naman sa YouTube channel po ng Tinig ng Pag-asa para po inyong masundan yung atin pong pag-aaral. So atin pong tingnan kung ano sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 13:5-8. Ang sabi nga po, ano bang basihan? On what basis can you call yourself a Christian? Meron po bang dahilan para tayo maakusahan? Halimbawa po, dumating yung pagkakataon na ikaw ay hulihin dahil sa iyong pananampalataya. Ikaw ba'y makukulong dahil napatunayan nilang Kristiyano ka? Is there any evidence in your life to prove that you are truly a believer of Christ? Mahatulan ka bang makulong dahil sa legitimacy ng iyong pananampalataya? Ang tanong, on what basis can you call yourself a Christian? Meron bang ebidensya? From what do you derive confidence na ipahayag na Kristiyano ako, pupunta ako sa langit pag ako namatay? Ano ang mga ebidensya nun? What exactly is the evidence of your faith? Samahan po ninyo ako sa pagbubulayan nating talata at tingnan po natin ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ganito po ang sabi niya. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that you have not failed the test. Now we pray to God that you will not do anything wrong. Not so that people will see that we have stood the test, but so that you will do what is right even though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga salita. Nung Monday, inisa-isa po natin ang unang apat. The first four na evidence, illegitimate evidence of faith. At we must be certain that the evidence of our faith is firmly planted in biblical truth. Kung hindi, tayo po ay parang nagtayo lang ng buhay ng ating mga bahay sa shifting sand. Remember that? Meron pong taong nagtayo ng bahay, isa sa buhanginan, isa sa batuhan. Sino po ang nanatili? Yung pong nakatanim o nakatayo sa ibabaw ng bato. The believer is to make every effort to be sure that the evidence to which we appeal to demonstrate genuine faith are truly biblical.
Kapag sinabi pong Reformed doctrine, ang ibig pong sabihin nun ay biblical doctrine. Kapag sinabing Reformed faith, ang ibig pong sabihin nun ay biblical faith. Kaya huwag niyo pong sabihin kayo biblical na hindi kayo Reformed. Do not deny being Reformed if you are not biblical. Or you cannot say that you are Reformed if you are denying the biblical truth of the Scripture. Kasi synonymous yun. Being Reformed is being biblical. Kaya kailangan nakasalig po ang doktrina sa ibabaw ng matibay na bato ng salita ng Diyos. So, tiningnan po natin nung Monday yung mga illegitimate evidence. 4 na po yung natalakay natin. Una, sabi ng iba, I was born into a Christian family. Kaya ako, sigurado ako na ako'y may pananampalataya kasi ipinanganak ako sa Kristiyanong pamilya. Natalakay ko na po ang mga bagay na yan, illegitimate yan. Hindi palibasa, ipinanganak ka sa Christian family, Christian ka. Hindi palibasa, Christian nanay mo, tatay mo, Christian ka. Hindi palibasa, ikay dinala sa simbahan, ikay nabautismohan, Christian ka. Yung po yung katotohanan. Pangalawa, I once repented and obeyed. Na sumunod ako sa prayer. Tinaas ko kamay ko. Nag-sinner's prayer ako. At nangumpisal ako ng aking kasalanan. At sumunod ako. Those are illegitimate evidence of faith. Balikan nyo na po yung ating pong aral nung Monday. Pangatlo, I have participated in spiritual exercises. Member ako ng choir. Kumakanta ako sa praise and worship band. Nag-offering ako, nagpabautismo ako, na-confirm ako, kumpil nung ako'y bata. At kung ano-ano pang participation sa spiritual exercises. Those are illegitimate evidence. At pang-apat, I am theologically sharp. Ito yung malupit eh. Magaling ako, matalino ako, alam ko Bible from cover to cover. Nabasa ko na yan. Hindi lang isang beses, 4 na beses ko pang nabasa ang Biblia. Kaya alam ko, yan ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. But then, sasabihin ko po sa inyo, those 4 reasons na sinasabi ng mga tao are illegitimate evidence of true faith. So, balikan nyo po yan. Natalakay ko na yung 4 na yan. Ngayon po, tutungo tayo sa pang-5 illegitimate evidence of true faith. Yan. Pang-5, I profess to love God. Yan. Mahal ko ang Diyos. Kaya sigurado ako na ako ay mayroong totoong pananampalataya. Tunay ang aking pananampalataya dahil mahal ko ang Diyos. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, this is one who claims affection for God and proclaims said affection wherever he can. Marami akong kilalang ganito eh. Mahal ko ang Lord. Kanta pa ng kanta ng I love you Lord and I lift my voice. Di ba? Yung lagi pong kahit saang usapan, ipinapahayag na they love God. But this is a person who has been told over and over that the key to the gospel is love for God and that obedience will possibly flow from that love. Marami pong nagpapahayag lang ng pag-ibig sa Diyos, mahal daw nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan ng pag-ibig na ito. Kaya anong ibig sabihin nun? If you truly love God, susunod ka sa Diyos. Ipapakita mo tong pag-ibig na ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Walang iniwan ito mga kapatid sa mga Pariseyo at mga Eskriba nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sumusunod po sila sa mga kautusan, sa pagbibigay, sa pag-aayuno, sa mga gawaing kabanalan, bilang pagpapakita raw ng kanilang pag-ibig. Pero ang sabi ng Panginoon, tinatalikda naman ninyo yung higit na mahahalagang mga utos. Namimili lang kayo. Selective lang kayo ng mga gusto nyong sundin. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, we must understand that the love for God is not really love unless we keep His commandments. John 14:15. Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commands. So, this person might not ever take the time to evaluate whether or not he is actively submitting to God to see if his action truly demonstrate love.
Because, ano ba yung biblical love? Ano ba yung true biblical love? True biblical love is much different from the warm-heartedness which passes for love in many circles nowadays. Ngayon po sa panahon natin, ang daling sabihin love eh. Ngayon, 2.5 na nga lang yung love. No? And this type of evidence is analogous to claiming love for one's spouse while at the same time being unfaithful. Parang asawa lang yan na sinasabing araw-araw, sinasabihin na I love you sweetheart, I love you darling, I love you mahal, pero ano? Nangangalon niya. Ano po? This type of evidence is the same to claiming love for one's spouse while at the same time being faithful. Mahal kita pero may kalaguyong iba. Mahal kita pero mapagtaksil. Tulad din ng maraming mga Kristiyano na mahal daw ang Diyos pero marami namang higit na prioridad kesa sa Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? 1 John 4:20. Whoever claims to love God yet hates a brother, hates a sister, ano sabi ng Bible? Sinungaling. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they cannot sin. Kung yung pag-ibig natin ay katulad lang na sinasabi nating pag-ibig sa ating kapwa-tao, napaka-fickle po noong pag-ibig na yon. Ano pong ibig sabihin? Marupok yon. Sapagkat yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, napakarupok sa panahon natin ngayon. Kahit po yung pag-ibig sa asawa na talagang siya lang habang buhay, nagiging napakarupok dahil sa tukso. Hindi po ganong klase. Kaya yung pong sinasabi nating pag-ibig natin sa Diyos ay illegitimate evidence of faith because napakadali nating magpalit ng pag-ibig. Naalala niyo po ba ang bansang Israel? Kung gaano ka-fickle-minded ang Israel na ang pasasalamat at papuri sa Diyos dahil sila itinakas sa Ehipto. Pero pag nakaka-experience na ng konting hardship ng buhay, naghahanap na ng ibang Diyos. Kapag nagutom na, pinapalitan na yung kanilang pag-ibig ng ibang pag-ibig. Nakita niyo po mga kapatid. Kaya 1 John 4:20 tells us that it is possible for a person to claim to love God and yet indeed be a liar. Sa Deuteronomy 29:19, ano po ang sabi? Simulan po natin ng verse 18 hanggang 20. Maganda pong paalala ito ng aklat ng Deuteronomy. Sabi ni Moses, make sure, ano pag sinabing make sure sa Tagalog yun siguraduhin ninyo. Siguraduhin nyo, there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from the Lord our God to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. Ano tawag ng Diyos? Ano sabi ni Moses sa bansang Israel? Anong sisiguruduhin nila? Na walang sisibol na bitter poison. Any root that produce bitter poison. Ibig sabihin, siguruduhin ninyo na wala ni isang tao na lilingon at aalisin ang paningin sa Diyos. When such person hears the words of this oath and they invoke a blessing on themselves, thinking, I will be safe. Even though I persist in going on my way, they will bring disaster on the watered land as well as the dry. The Lord will never be willing to forgive them. His wrath and zeal will burn against them. All the curses written in this book will fall on them, and the Lord will blot out their names from under heaven. Ayaw ng Diyos ng kasosyo. Ayaw ng Diyos ng karibal. Kung totoo na ang basihan ng ating pananampalataya ay pag-ibig, illegitimate yon kasi po ang totoo. Ang tao napakadaling umibig sa iba.
Amen? Kaya paalala po ito sa atin. Yung mga tao na nagsasabing mahal nila ang Lord, sigurado ba yan? Anong basihan ng love na yan? Kasi kung talagang mahal natin ang Panginoon, alam nyo, proof ng totoong pag-ibig, masunurin sa kanyang mga salita. Kinatatakutan natin ang pagsuway. Kinatatakutan natin ang paglabag. Kasi ganoon ang totoong pag-ibig. Ayaw nating masasaktan ang ating iniibig. Ayaw natin na yung ating minamahal ay magdaramdam sa atin sa pamamagitan ng ating pangangalo niya o pagpalit sa kanya ng ibang pag-ibig. Kaya ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 6? We cannot serve God and mammon. Ano ba yung mammon? Ano po? Anything na pinapalit natin sa Diyos, ipinagpapalit natin sa pag-ibig ng Diyos. It can be somebody, a person, it can be a career, it can be anything that will take us away from the Lord. Mammon yun. Kaya, minsan, diyan tayo nasusubok sa maliliit na mga bagay. Mahal mo ang Lord, pero pagtawag na ng barkada, mas mahal mo yung barkada. Mahal mo ang Lord, pagtawag ng overtime, mas una yung overtime. Mahal mo ang Lord, pero pag tumawag na yung career, bahala ka na Lord, dito muna ako. Kaya ano sabi diyan? Yung nag-iisip, no? Sabi niya sa verse 19, when such a person hears the words of this oath, and they invoke a blessing on themselves, thinking, I will be safe even though I persist in going on my own way. Nagkakamali kayo. Yung sa paniniwala na, hindi, ini-invoke ko na yung pagpapalay makakamit ko kahit hindi ko yan sundin. Ang sabi ng Diyos, the Lord will never be willing to forgive you. Po. Kaya, illegitimate mga kapatid, hindi totoo na ang isa sa ebidensya ng pananampalataya ay nagsasabing mahal nila ang Lord. It is also the same na hindi lahat ng nakataas ang kamay, tulo ang luha, pati agos ng sipon sa pagsamba pag Sunday at kumakanta ng I love you Lord, nakaluhod, nanginginig at kung ano-ano, palatandaan ng tunay na faith. Hindi yun totoo. Nakuha niyo po mga kapatid? Then punta tayo sa pang-anim, illegitimate evidence of true faith number 6, I have faith in God. Pastor, ayan na po bang legitimate? Di ba? Pananampalataya importante. Ang pinag-uusapan natin dito ang isa sa ebidensya ng true faith. Di ba faith? Opo. Wala naman pong question doon. But I do believe, and everybody believe, that faith is an essential part of the gospel, and faith is necessary for salvation. We cannot approach the throne of God without faith. However, if by faith, a person means simply trusting or yung tinatawag na intellectual assent, this faith is not genuine. Kaya importante alamin natin, ano ba tong faith na to? Kasi huwag niyo pong kakalimutan, mga kapatid, ano po ang sabi ng Scripture? Ano po? Scripture tells us over and over that legitimate faith will be accompanied by action, and that a lack of action, like repentance, obedience, submission, will reveal one's faith to be false. Nakuha niyo po mga kapatid? Yun pong orthodoxy, dapat nagbubunga ng orthopraxy. Yung pinaniniwalaan mo sa isipan mo, dapat kasama yung ginagawa mo. At ito pong pananampalatayang ito, ang sabi ni Santiago, ay nagbubunga ng gawa. Pag walang gawa, yung pananampalataya, ito ay hindi pananampalataya. James makes this extremely clear when he tells his readers to be doers of the word and not only hearers of the word. Because one who is not a doer, he is just deceiving himself. Ang sabi po ng James 2:22-26, sabi po diyan, you see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says,
Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave a lodging to the spies and set them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi ba rito ni Santiago na ang nakapagliligtas ay mabuting gawa? Sinasabi ba rito ni Apostol ni Santiago na yung pananampalataya dapat may plus work? O ano po ba ang kanyang sinasabi? Kontra po ba siya sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga banal ay napawalang sala dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sa mabuting gawa upang wala tayong ipagmalaki? Nagkokontrahan ba sila? Hindi. Ipinakikita lang po rito ni James na ang pananampalataya, kung totoo, will eventually produces works. Ito yung proof that the genuine faith is truly genuine because it will produce good works. Amen? At yung nagsasabing pananampalataya pero walang bunga ng gawa, hindi yung totoong faith. Illegitimate po yun. Kaya po hindi natin pwedeng sabihin na merong taong nagsasabing, I have faith, illegitimate yung faith na yun. Bakit? Kasi pati ang demonyo nanginginig pa nga eh. Ang sabi po ng James 2:9, you believe that there is one God. Good! Even the demons believe that and shudder. Amen? May pananampalataya rin ng mga demonyo. Pero ano ipinoproduce ng pananampalatayang yon? Yung pananampalatayang yon are not considered to be legitimate faith because it don't produce trust in God. It doesn't produce submission to God. It doesn't produce what? Righteousness. Obedience. It does not produce repentance. At yon ang bunga ng pananampalataya. Yung pananampalataya will produce good work. The Jews of Christ, they believed and had faith in God. But since this faith did not result in submission, they had no expectation of eternal life. Amen? Sabi nga po ng James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, ano daw? Dead. And a dead faith, ano sabi? Cannot save. James 2:14. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? So marami po nagsasabi, may faith ako eh. No? Kahit nga yung faith mo, makamove ng mountains, mamaya tatalakayin ko yan. No? Kung hindi yan magpo-produce ng submission sa kapangyarihan ng Diyos, that faith is a dead faith. Amen? So yan po ay illegitimate. Hindi po yan legitimate evidence of true faith. Pampito. Ito, another illegitimate evidence of true faith, I felt something. Nako, ito usong-usong ngayon eh. Naramdaman ko, ika. Nagsimba ako, ika. Pagdating ko sa simbahan, feel ko yung Holy Spirit. Feel ko na hinahag ni Lord yung aking puso. Na talagang ramdam ko ang kanyang, ano tawag doon? Yung kanyang presence. Alam niyo po, napaka-deceptive niyang napaka-deceptive niyang feelings. So many individuals make reference to a feeling or some other type of subjective personal experience as evidence of genuine faith. Naramdaman nila. Alam niyo po ba mga kapatid? Yan daw pong sa ating mga Pilipino, yan daw pong lechon at saka yung pananampalataya, correlate, ang tawag doon, magkapatid. Yung lechon, yung baboy na nilechon, bakit?
The more you eat lechon, the more you get closer to God. Pagkagat mo ng araw ng balat na lechon, ramdam mo agad na parang hinag na ni Lord ang iyong puso. Palapit ka na ng palapit sa Kanya. So minsan mga kapatid, napakadaya nyon. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay legitimate na ebidensya ng pananampalataya mo. Kaya yung iba mga kapatid, ayaw pumunta sa mga pananambahan ng Reformed churches Kasi walang kilabot. Kasi walang paiyakan dun Yung praise and worship leader, hindi nag-iiyak at hindi ka pipiliting umiyak. Alam niyo po ba mga kapatid ngayon, pagalingan ng drama ang pananambahan? Kaya punong-puno ng kaipokritohan at punong-puno ng kasinungalingan. Kasi yung mga nandun sa harapan, madalas ay hindi rin totoo sa kanilang mga sarili. Yung mga nandun sa harapan ay nagpapakita ng isang pagdadrama sa harapan ng maraming tao at sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ang kanila daw role ay dalahin ng tao sa pagsamba. Who are we to do that? We cannot bring people to worship. It is only the Holy Spirit that can brought worshiper to worship God. It's not feelings. Hindi palibasa ramdam mo yung goosebumps. Evidence ng true faith. Hindi palibasa may kilabot. Tumaas ang balahibo mo. Umiyak ka. Nabagbag ang damdamin mo. Ay ebidensya ng totoong pananampalataya. Sometimes it is a general feeling of peace, or sometimes it is a momentary feeling of well-being, but feelings are not a legitimate evidence of being a true believer. Kaya, nakakalungkot dahil ito po yung pinakikiramdaman ng maraming mananamba ngayon. At enjoy sila sa pananambahan na ganito. Yung lahat ng emotion naging present. Nandun yung emotion ng pagkatakot, nandun yung emotion ng pagiging masaya at nakakatawa ng speaker, nandun yung emosyon ng nakakaiyak at nakababagbag. Kaya anong kaibahan ng pumunta ka sa isang sinihan para ma-entertain sa isang simbahan na nag-aalok ngayon ng mga experiences na ito? Kaya lahat babaguhin ng ilaw. Kailangan ng ilaw, medyo madilim. Ang kongregasyon, madilim. Ang altar, ang maliwanag. Nakafocus lang doon sa mga nandun sa altar na mga performer pag Sunday. At yung mga tumutugtog, yung mga nagpe-perform, they are just performing. Ramdam nila yung feelings of performing. For whom? Most of the time, for the people and not for the Lord. Feelings are not a legitimate evidence of being a true believer. In fact, there are times when God purposefully, pakinggan niyo po ito, God purposefully gives a feeling of security to whom? To the unrighteous. Naniniwala ba kayo doon? Pastor, may ebidensya ka ba dyan? Yes! Minsan ang Diyos mismo ang nagbibigay purposefully ng feeling of security sa mga unrighteous. Tingnan niyo po ang sinasabi po rito. Job chapter 24:20-24. Ano sabi dyan ni Job? The womb forgets them, the worm feast on them. Sabi dyan, the womb forgets them, the worm feast on them, the wicked are no longer remembered, but are broken like tree. Verse 21. They prey on the barren and childless woman, and to the widow they show no kindness. 22. But God drags away the mighty by His power. Eto na. Though they become established, they have no assurance of life. He may let them, yung He, God yan, He may let them rest in feeling of security, but His eyes are on their ways. For a little while, they are exalted, and they are gone. They are brought low and gathered up like all others. They are cut off like heads of grains.
God will allow the wicked to prosper for a season. Yan ang reality. Giving them confidence that they are on the right track. But the reality is just the opposite. For a while, He may let them rest in a feeling of security for a while. Kaya, we cannot rely on feelings as a true evidence of true faith. Amen po ba mga kapatid? Ano po sinasabi? Tingnan natin yung Psalm 73. Mahaba-haba po ito. No? Sabi po dyan, sabi ng salmista, "For I envy the arrogant when I say the prosperity of the wicked." Or rather, naiingit ako sa mga arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Sabi sa verse 4, "They have no struggles. Their bodies are wealthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills." Sabihin niyo po sa akin kung minsan ay hindi natin nararamdaman yan. Nainggit tayo doon sa mayaman. Bakit yun? Hindi naman Kristiyano ang yaman. Bakit yun? Hindi naman Kristiyano may kotse. Bakit yun? Hindi naman Kristiyano pero ang dami-dami niyang ari-arian. Wala siyang sakit. Malusog ang kanyang katawan. Verse 6. "Therefore pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous heart comes iniquity. Their evil imagination have no limits. They scoff and speak with malice. With arrogance they threaten oppression. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possessions of the earth. Therefore their people turn to them and drink up waters in abundance. They say, 'How would God knows? Does the Most High know anything?'" Ito na yung verse 12. "This is what the wicked are like. Always free of care, they go on amassing wealth." Kaya pinapayagan ng Diyos yan. God even allowed the wicked to prosper, to be at ease, no struggles, healthy, strong, but for a season. Amen? In fact, the propensity to follow sensuality, ano ibig sabihin nun? Things that can be felt, senses, feelings, is not only an invalid evidence of faith, it is actually more likely to be an evidence of unbelief. Kaya pag nakakakita po tayo nung pinagpapala, masaya, walang problema, everything is okay, huwag kayong mainggit. Baka yung mga bagay na yon ay hindi ebidensya ng totoong pananampalataya, kundi ebidensya ng kawalan ng pananampalataya. No? We cannot trust, take note of this, we cannot trust our feelings and experiences bilang indicator ng totoong pananampalataya, even if those experiences include vision or audible voices. This type of subjective phenomena is not a legitimate indication of true faith because this type of special revelation has ceased. Ulitin ko, marami pong mga taong nalulokot, nadadaya ng maraming mga pastor ngayon na nagpapahayag na meron silang kapangyarihan, magpagaling, magpalayas ng mga masasamang espiritu, gumawa ng mga himala, at doon attract ang maraming mga mananampalataya ngayon. Nakaka-attract yung mga nagpapatong ng kamay at magsasabi ng mga special revelations, magsasabi ng mga pronouncement na ikaw ay pinalalaya, ikaw ay magaling na, ikaw ay pagpapalain ng maraming mga bagay. Delikadong-delikado ito, mga kapatid. Bakit? Kasi po ang lahat ng yan, ayon sa Bible, lumipas na. Ibig ba sabihin, Pastor Well, di ka na naniniwala sa himala? Well, para saan po ang himala? I will be asking you, kung gagawa ng himala ang Diyos, bakit siya gagawa nito? Tandaan po ninyo na ang Panginoong Jesucristo hindi po pumunta dito sa lupa para miracle worker lang.
Hindi po siya pumunta rito na lahat ng may karamdaman kanyang pinagaling. Hindi po siya nagpunta rito para magpakitang gilas sa paggawa ng mga himala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nangyari lang po yun, una, to prove His deity. Para patunayan ang kanyang pagiging Diyos. At para patunayan yung legitimacy ng kanyang ministeryo. That is the very first purpose why Jesus did those miracles. Pero ano sabi ng 1 Corinthians 13? Ang sabi ni Apostol Pablo, makinig po kayo, nalalampasan niyo po itong talatang ito. Madalas hindi niyo ito napag-uukulan ng pansin kasi inilagay po ang mga talatang ito sa gitna na ang pinag-uusapan ay pag-ibig. Yun po ay nasa 1 Corinthians chapter 13. Sabi po sa verse 8 to 11, sabi po dyan, love never fails. Period. Amen? But where there are prophecies, no, kung merong propesiya, titigil ito. They will cease. Where there are tongues, yung tongues is hubra ka, sarakamba, kung ano pa. Pero hindi yan yung binabanggit dyan. Yung binabanggit dyan na tongues, yung nangyari sa Book of Acts, na kung saan yung ibang mga tao, hindi naman sila Ilocano halimbawa, naiintindihan nila yung salita nila. Katulad nangyari sa Book of Acts, may mga Hebre yung nagsasalita, pero yung mga hintil, nauunawaan nila yung sinasabi ng mga Hebreo, dahil po yun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung po yung tinatawag na speaking in tongues. They spoke in tongues. Ito po yung tinatawag na intelligible tongues. Nauunawaan yung kanilang mga salita. Pero kahit po yung mga bagay na yon, ang sabi po sa verse 8, they will be stilled. Titigil ito. Pipirmi ito. Hindi katulad sa panahon ngayon, sa mga Pentecostal, ayaw pang magsitigil itong mga pastor na ito. Ini-encourage pa na magpatuloy ang tongues. Ang sabi dyan, but where there are prophecies, they will cease. But where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. Kaya ang sabi dyan ni Apostol Pablo, nung tayo'y mga bata pa, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Pero nung naging tao na ako, iniwan ko na yung pagiging bata. Iniwan ko na yung pagiging sanggol. Ibig po palang sabihin mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Yung mga taong patuloy na naghahabol sa mga bagay na propesiya, naghahabol sa mga speaking in tongues, naghahabol sa mga himala, ang sabi ni Pablo dyan, para kayo mga bata eh. Hindi na ba kayo uunlad? Hindi na ba kayo magmamature? Iwanan nyo na yung mga bagay na yan. Ang importante, pag-ibig. Because love never fails. Lilipas ang lahat ng mga bagay. Ang mananatili, pag-ibig. Tandaan po ninyo, we cannot trust our feelings. We cannot trust the experiences as indicator of true faith. Kahit na nga po yung mga experiences na yan. Yung paghimala, paggaling sa karamdaman, nakakita ng vision. Yan ang uso ngayon eh. May vision ako na nag-inip ako at napanag-inipan ko, ganito gawin natin sa church natin kasi ito ang sabi ng Panginoon. Dito tayo ulad, dito tayo lalago. Narinig ko ika ang tinig ng Lord. Mga kapatid, itong mga bagay na ito, nagsilipas na to. This type of subjective phenomena is not a legitimate indication ng tunay na pananampalataya. Nakakalungkot pero napakarami pong mga Kristiyano ngayon ang dalang-dala sa mga to. Dalang-dala doon sa mga pastor na humuhokos-focus sa gitna ng pulpito. Na iwawagayway lang yung kanyang panyo, kasama yung kanyang, yung coat, ihahampas. Ano meron doon? Feelings. Nothing more than feelings. Di po ba? Puro damdamin.
At madalas sasabihin nila, naku, Pastor, feel na feel ko ang worship. Pastor, feel na feel ko yung Holy Spirit hugging my heart. Ganon din po nararamdaman ko kapag kumakain ako ng maraming lechon. Hanggang ulo ko nga, pakiramdam ko, lumalaki. Mapandaya po yan, mga kapatid. Amen? Ano po sabi ng 2 Peter 1:3? His divine power, listen, has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sabi ni Pedro, sa kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na niya sa atin. He has given us everything we need para makapamuhay ng may kabanalan. Tatanungin ko kayo, ano ang hindi pa kailangan? O ano ang hindi pa ibinibigay? Everything na nga eh. Ano pa ang kailangan para mamuhay ka ng may kabanalan? Gusto mo pang marinig audibly ang boses ng Diyos? Ano pa ang kailangan para makapamuhay ka ng may kabanalan? Kailangan mo pa ng himala at pakitaan ka ng himala? Ano pa ang kailangan para makapamuhay ka ng godly life? Maghimala ng pagkaing bumagsak sa iyong harapan? Those are elementary things. At ang sabi ni Pablo, sabi ni Apostol Pablo, dati ako bata, nag-iisip bata. Kumikilos na parang bata. Ngayon matured na ako eh. Kailan tayo magmamatured bilang mananampalataya? Nahanapin na natin, hindi itong mga himalang ito. Hindi itong mga bagay na ito. Hindi itong mga nakakakilabot na ito. At hindi itong damdamin lang natin. Di ba kayo nakakita ng dalawang bata nag-aaway? Ba't kayo nag-aaway? Sinaktan niya ako eh. Most of the time, ganun din tayo sa Diyos. Ba't ka hindi na sumisimba? Si Lord kasi hindi ko na maramdaman sa church namin eh. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang tunay na pananampalataya hindi nakabase lang sa iyong nararamdaman. Amen? So, God's Word holds all that we need for life. His divine power has given us everything we need for a godly life. Saan daw? Through our knowledge of Him. No? Saan natin makikita yung knowledge of Him? Walang iba sa banal na kasulatan. Amen? Kaya tandaan ninyo, yung feelings, I felt something, a legitimate sign or evidence of true faith. Pang-walo. Ito. May faith ako kasi I have sincere intentions. I have sincere intentions. Pwede nga po ba na legitimate evidence siya ng tunay na faith? Alam niyo mga kapatid, good intentions is good, but not good enough. Alam niyo po, maganda po yun kasi po may mga tao na masama intensyon eh. Pagpupunta sa Diyos, may masamang intensyon. Pagpupunta sa simbahan, may masamang intensyon. Yung kanilang intensyon, hindi sincere. Pero itong taong ito, mayroon siyang sincere intentions. Pero ang tanong, having sincere intention ba is truly a legitimate evidence of true faith? Alam niyo po, many people want to serve God on their own terms without taking the time to be absolutely certain that they are walking in complete compliance to all that God has commanded. We cannot just serve God on our term at sabihin natin na naglilingkod naman ako eh. Marami pong instances sa Biblia na may mga taong may magandang intensyon, may mabuting intensyon pero tumanggap ng hatol ng Diyos. Naniniwala po ba kayo ron? Totoo po yun. May magandang intensyon, tingin ko naman mabuti ang intensyon, pero ano pong nangyari? Pinarusahan ng Diyos. Punta tayo sa Bible, sa Old Testament tayo, puntahan natin tong kwento dyan po kay Samuel. 2 Samuel, chapter 6, verse 1 to 7. Na medyo maliit pala yung nagawa natin. Ano po? Ayan. So, ayan po yan. Ano po? Ito po yung kwento ni Uza. Sino po yan si Uza? Sabi po dyan, David again brought together all the able young men of Israel, 30,000.
he and all his men went to Baala in Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim on the ark. They set the ark of God on a new cart and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill. Yan. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart with the ark of God on it, and Ahio was walking in front of it. David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord with castanets, harps, lyres, timbrels, sistrums, and cymbals. When they came to the threshing floor of Nakon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore God struck him down, and he died there beside the ark of God. Masama ba intensyon ni Uzzah? Babagsak yung Ark of the Covenant. Alam po nila, alam ng mga Levita, na kapag bumagsak yun sa lupa, that means disaster for the entire Israelites. Alam niya yun. Kaya ano ginawa niya? Sinalon niya ito para wag bumagsak. Ano nangyari sa kanya? Nagalit ang Diyos. The Lord anger burned. Matindi yan sa term eh. Burned against Uzzah because of his irreverent act. Patay si Uzzah. Now, tatanungin nyo, ang lupit naman ni Lord. Bakit naman niya ginawa yan? Sinalo lang naman. Alam niyo mga kapatid, medyo mahaba-habang discussion ito, pero bibigyan ko kayo ng konting background. Si Abinadab, siya po ay high priest. Ang kanyang mga anak, ang binabanggit dyan si Ahio at saka si Uzzah. Mga anak po yan ng priest. So, ibig sabihin, sila ay priest din. Katulad po ni Eli, na may anak din po, si Opni at si Pinees. Ano trabaho nitong mga anak ng priest? Ang mga anak ng priest, sila po yung gaganap ng mga gawain sa templo. At sila po mga kapatid ay may prescribed. Ibig po sabihin nun, may paraan na ibinigay sa kanila ang Diyos. Detalyadong paraan, papaano nila papasanin. Iyan pong Ark of the Covenant. Sila po ang mga tagapasan yan. Noong pong ang bansang Israel ay naglalakbay sa ilang, nauna po yung Ark of the Covenant, pasan-pasan yan ng mga Levites. Hindi po yan isasakay sa asno, hindi po yan ilalagay sa karwahe, pasan-pasan po iyan. Dito, malinaw na binanggit, yung bahay ni Abinadab ay nasaan? Which was on the hill. From the house of Abinadab. Pinakita ng Bible Verse 7, ano sabi sa verse 7? Verse 3, they set the ark of God on a new cart. Inilagay po nila yung Ark of the Covenant saan? Sa karwahe. Inilagay sa karwahe at ibiniyahe nila sa bahay ni Abinadab pababa. Ang bahay ni Abinadab ay nasa hill. Ngayon, hindi naman pwedeng tumulong yung mga sundalo dito ni David. Hindi mo pwedeng alalayan ito ng mga sundalo ni David. Talagang ang gagawa lang nito ay ang mga Levita, ang priest, which is, dito ay si Uzzah at si Ahio. Anong mangyayari? Imagine ninyo. Kung nakasakay sa karwahe, maaaring hila-hila ng kabayo o tulak-tulak nila yung karwahe, ang tendency matumba nga ito. Habang ibinababa ito, nagkakantahan yung mga tao ni David. They are celebrating kasi babalik na sa Israel. Babalik na po sa kanila yung Ark of the Covenant na matagal na wala. Pero nung nakarating po sila doon sa threshing floor, anong sabi? Natumba ito at sinalo ito ni Uzzah. Patay. Sino ba may sabi sa inyo na ilagay nyo sa karwahe? Sino ba may sabi sa inyo na gumawa kayo
ng sarili ninyong intention. O nga naman, mas magaang. Huwag na natin itong pasanin. Dito lang natin ito ilagay. Pero tandaan po ninyo, we cannot do our own thing. Maging sa pagsamba, we cannot worship God on our own term. We cannot do the things of God on our own intentions. Meron siyang prescription sa mga bagay na gusto niyang mangyari, na gawin ng kanyang mga anak. At ang Biblia guide natin para sa mga prescription na ito ng Diyos. Pero most of the time, maging sa paglilingkod natin sa Diyos, gusto nating paglingkuran siya on our own term. Kaya sabi ng Bible, hindi naman para sa glory nyo ito Ang pagsamba, hindi naman para sa pakiramdam ninyo Hindi naman para sa pakinabang ninyo Ang pagsamba ay para sa glory ng Diyos. Pero most of the time, we go to church only seeking for our own pakinabang. Pag hindi ka nasiyahan, lugi ka. Pag hindi ka kinalabutan, lugi ka. Pag hindi ka nagkaroon ng goosebumps, pangit ang pananambahan. Mga kapatid, kahit na sincere ang intention mo, kung hindi nasunod ang gusto ng Diyos, parusa pa rin ang tataglayin mo. Amen? So, isa pang example niyan, walang iba kundi si Peter Si Peter, who is one of the original 12 disciples of the Lord. Si Peter meron siya laging regular practice ng voicing his intention. Bagamat masama ba ito? Tingnan niyo po ito. Matthew 16:21-23. Ano pa sabi niyan? From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the third day, be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord. Yun ang sabi niya. Never, Lord. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Masama ba intensyon ni Peter? Na ipagtanggol si Jesus sa hahuhuli sa kanya, sa mga papatay sa kanya. So dahil po doon sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, ano ginawa ni Peter? Inila niya si Jesus aside na sabi niya, hindi mangyayari yon, Panginoon. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. This shall never happen to you. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, Peter, maganda intention mo pero lumayo ka sa likod ko, Satanas. Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind. Take note mga kapatid, every time na hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos, kahit gaano kasinsir yung ginagawa natin, wala itong silbi. Kaya importante yung sincerity natin ng intensyon ay match sa plano at sa gusto ng Diyos. Pwedeng magkamali ang simbahan doon sa layunin na, marami naman tayo nananambahan naman tayo malago naman tayo pinagpapala naman tayo pero nalalayo sa intensyon ng Panginoon. Tandaan po ninyo mga kapatid, our intentions are only valid when accompanied by actions that are in submission to the mind of God. Even if the intention was very noble, even if the intention is very sincere. Kailangan ito na may validity or merong tinatawag na proof accompanied of action submitted to the will of God. Amen? Pangsyam, I have attempted or accomplished great things for God. Ayan. Ito yung mga tao, kung di dahil sa akin, wala yan. Kung hindi dahil sa offering ko, hindi nyo maipapatayo yan. Kung hindi dahil sa bigay kong lupa, wala kayong simbahan. Kung hindi sa akin, wala kayo.
Marami po ako narinig na ganito eh. Meron po ako narinig, sabi niya, pag ako umalis sa church na ito, dahil ako ang pinakamalaking magbigay, mawawalan kayo at magsasuffer kayo. Awa naman ng Diyos, yung simbahan hanggang ngayon nagpapatuloy kahit wala na yung taong nagsabi nun. Alam niyo po mga kapatid, hindi po pruweba ng tunay na pananampalataya kung marami kang na-accomplish at marami kang nagawa. Sa Matthew 7, 21-23, galit nga ang Panginoon. Ang sabi niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Ito yung mga tao pagdating ng araw, sasabihin, "Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles?" Verse 23, "Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." Masama ba yan? Nagprophesy, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala. Masama ba yan? Pero alam kasi ng Panginoon kung bakit nila ginagawa yon. Magsilayo kayo mapaggawa ng masama. Tandaan po ninyo mga kapatid, mighty works are not legitimate evidence of true discipleship primarily because God and man do not have the same standards of what constitute an important work. Furthermore, it is God who gives the increase anyway. The results of our obedience belong to Him alone. Kaya wala tayong ipagyayabang. Kung meron ka mang nagawa, kaya mo yung nagawa dahil sa Diyos. Kaya mo yung naibigay dahil sa Diyos. Kaya mo yung naitulong dahil sa Diyos. Ano mang pinakamagandang ginawa mo sa buhay ng simbahan, nagawa mo yun dahil sa Diyos. Kaya wala kang ipagmamalaki. Mighty works are not legitimate evidence na meron kang faith. Dahil kung gusto kang gamitin ni Lord, gagamitin ka ni Lord. Yung donkey nga, ginamit ng Diyos Ikaw pa hindi. Pero it doesn't prove na you are great. And that is a proof of your faith. Alam niyo po ba mga kapatid na si Judas? Gumawa ng himala Huwag niyo sabihin hindi. Ang sabi po ng Bible, many miracles are done through the hands of the apostles. Si Judas ba hindi apostol? Apostol. Hindi ba siya kasali sa mga himalang ginawa ng mga apostol? Kasali. Pero hindi yun proof na si Judas ay may pananampalataya. Tandaan po ninyo mga kapatid, great acts of ministry are only great when they conform to God's standard. Ang tanong, yung bang standard natin, pantay ng standard ng Diyos? Kahit gaano ka kagaling. Kaya nga po ang sinasabi natin madalas tayo walang kabuluhang alipin Sa harapan ng Diyos, maruming basahan lahat ang ating mga ginawang mabuti. Amen? Ano mang pinakamagaling na ginawa mo sa harapan ng Diyos ay maruming basahan lang. Man has the propensity to proclaim efforts made on God's behalf to be mighty or great for all sorts of wrong reasons. Ngayon, palibasa sila marami, ang dami niyang disciple, siya ang maraming pera, malaki influence, popular sila, malaki simbahan nila. But God evaluates true religion by virtue of conformity to His Word alone. Yun po ang sukatan. Yun po ang evaluating tool ng Diyos. Conformity to His Word. On the day of judgment, there will be a host of people who cite their mighty works as evidence of true faith. Sasabihin nila kay Lord, Lord, nagpagaling kami, gumawa kami himala. Pero ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Mga mapaggawa ng kasamaan. Why? Because their works were motivated by self-promotion. Lord, ginawa ko yun. Ngayon, marami gumagamit ng pangalan ng Diyos.
para sa kanilang pagpapataas ng agenda, para pagsikat, para sa kanilang self-promotion. Pero ang sabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. Iba prioridad ninyo. Hindi ang aking kaharian ang inyong prioridad. Kaya po, lagi sinasabi ng Panginoon, di po ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom, His righteousness. Yun ang sentro di po ba? Kaya huwag niyo pong kalilimutan mga kapatid. No? Accomplishment, even how great it is, hindi po yan proof or evidence of true faith. Punta na tayo sa panghuli. Ang panghuli, I have performed supernatural works. Yan, ito malupit. Ano po? There are people today who cite supernatural events as evidence of true faith. They talk about miraculous protection, they talk about healings, and other events that contradicts the law of natural world. At ito sinasabi nilang divine provisions. Yet Scripture includes accounts of many who witness and even perform miracles but were not saved. For instance, sa Biblia, ang dami namang gumagawa ng himala na hindi naman totoong Kristiyano. Maraming gumawa ng himala na hindi naman talagang sa Diyos. Gusto niyo na example? Exodus chapter 7, 11 to 13. Ano po sabi diyan? Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. Each one threw down his staff and it became a snake. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Yet Pharaoh's heart became hard, and he would not listen to them, just as the Lord had said. Naalala niyo po ba yan? Yung pong mga ginawa ni Moses, tinumbasan ng mga salamangkero ng paraon. At ang sabi, each one threw down his staff, and it became a snake. Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. May kapangyarihan din sila. I have performed supernatural works. Dami niyan ngayon Na para bang yung mga pastor, pag wala kang mga kapangyarihang ganyang lihim, hindi ka totoo. Yung si Kenneth Copeland, binubugahan yung COVID. Pinapalayas yung mga masamang espiritu. Nagpapatumba na nagpapatumba. Nako, paramihan ng tumba. At parang mas maraming natutumba, mas puspos. They're using the power of the Holy Spirit para magpatumba at magpatumba. Pero wala naman legitimate. Yun naman tumumba. Pag tayo, parehas pa rin ang dati. Wala naman nabago. Ano nabago? Nangisay lang, nanginig-nginig lang. Wala naman nababago. Para saan yun? At ang sasabihin, meron kaming faith. Kasi meron kaming supernatural healing. Meron pong every Friday, Jesus the Healer. Every Friday lang, Jesus the Healer. Meron pong gumagawa ng mga crusades. Healing crusades. Pero wala nung panahon ng COVID. Wala po ako nabalitaan na nag-healing crusade nung panahon ng COVID. Nag-lockdown. May mga sikretong healing crusade, wala po ako nabalitaan Na o kaya pinatawag yung mga miyembro natin, wag nating i-share sa iba, atin lang muna ito. Dito tayo magkita-kita, yung mga may COVID natin miyembro, dali nyo rito pagagalingin ko. Wala po ako nabalitaan ganun. Naglaho lahat yung mga pastor na yan nung panahon ng COVID. Kasi alam naman nating lahat, puro lang yan mga kabulaanan. Puro lang yan mga panluloko sa mga tao. Puro lang yan stage drama. Kahit sino pa yan, lahat yan ay fake. Kasi tumigil na po lahat yan. Hindi na kailangan yan para patunayan ang totoong relihiyon. Lahat po yung mga supernatural works na yan, gawa yan, orchestrated yan, hindi ng Diyos, kundi ng agenda ng tao. Kaya kung sasabihin ninyo, naku,
Sa Davao ngayon o sa Mindanao, sa Bisaya, meron dong pastor ngayon. Yung pangalan ng pastor na yun, na nag-inip lang daw. Na sa panaginip niya, nakipag-usap sa kanya ang Diyos, manggagamot na siya, magpapagaling. Ubod ng daming may sakit sa Pilipinas. Pero, namimili lang tong pastor na ito ng mga dramatic experiences ng mga tao para sabihin, ano ba pangalan ng pastor na yun? Teves, na, no, yung Teves ang apelyido. Mga kapatid, huwag kayong magpaloko. Hindi palibasa gumagawa ng mga supernatural works na ganyan. Totoo ang kanilang pananampalataya. Madalas hindi. Ano sabi po? Mark 13:22, "For false messiahs and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect." Yung pong mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan, hindi naman maloloko eh. Kung posible daw, kaso hindi naman posible. Yung mga totoong elect, kilala na yung mga yan. Yung totoong born again, kilala na yung mga kabulaanan yung mga pastor na yan. Hindi na yan madadaya. At ang madadaya, yung hindi totoo. Amen? Dalawa po yung nagsalita niya. Si Matthew, ganun din. "For false messiahs and false prophets will appear." Can you imagine, yung kamakailan lang, balita, doon sa isang lugar, doon sa Mindanao din yata yun. No? Naengganyo nung leader, si Aguila, Mr. Aguila, na yung buong komunidad, paakyatin sa bundok. Iwanan lahat ng ari-arian. Magaganda yung mga bahay, iniwan, pati mga trabaho. At namundok sila. Pala doon sa bundok may mga panghahalay. Sa bundok may panggagahasa. Sa bundok may pang-aabuso. At ngayon, nasa Senate investigation na sa Pilipinas. Nagpapaalala naman ng Bible. Ayan, Matthew 24:24, Mark 13:22. Pero napakarami po ang walang alam sa Biblia na naluloko ng mga pastor na ito. Therefore, even if one possesses the power to heal the sick or prophesy, those abilities are not evidence of genuine faith. Kasi po, ang sabi ng Panginoon, darating yung panahong yan, may lilitaw na mga ganyan. Now, ano po ang sabi? 2 Peter 1:10, gusto ko pong wakasan ang ating pag-aaral sa talatang ito. "Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble." Ang paalala ni Pedro, magsumikap kayo. Gawin nyo lahat ng inyong paraan para ma-confirm ninyo ang inyong calling at ang inyong election. Paano natin malalaman na tayo tinawag? Susunod tayo. Paano natin malalaman na tayo ay elect? Maboborn again tayo. Paano natin malalaman na totoong ating pananampalataya? Paano natin malalaman na legitimate ito? Yan ang ipaglilingkod natin bukas. Bukas po natin tatalakayin ang signs or evidence of legitimate true faith. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.